Amen. Tayo muling umawit. At sabay-sabay po natin awitin ang Panginoong Diyos. Sa pag-ikot ng ating daigdig, naroo'y wagas na pag-ibig na nagbibigay kalayaan sa iyo at sa sambayanan. Ang iyong pag-ibig ay tapat, mga sinabi mo napakasarap pakinggan. Ang taong tulad ko, makasalanan at makamundo. Panginoong Diyos, ika'y nagbibigay ng pag-ibig na tunay. Sa iyo kami nagpupuri, sa iyo lamang kukubli. Sa pag-ikot ng ating daigdig, naroo'y wagas na pag-ibig na nagbibigay kalayaan sa iyo at sa sambayanan. Ang iyong pag-ibig ay tapat, mga sinabi mong napakasarap pakinggan. Ang taong tulad ko, makasalanan at makamundo.
sa'yo, sa'yo magpupuri, sa'yo, oh, sa'yo, sa'yo magpupuri. O Panginoon Diyos, Panginoon Diyos, ika'y nagbibigay ng pag-ibig na tunay. Sa'yo kami nagpupuri, sa'yo lamang kukubli. O Diyos, ika'y nagbibigay ng pag-ibig na tunay. Sa'yo kami nagpupuri, sa'yo lamang kukubli. O sa'yo, sa'yo, oh sa'yo, sa'yo magpupuri. Oh sa'yo, sa'yo, oh sa'yo, sa'yo magpupuri. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Tunay nga, napakadakila na ating Panginoon. Amen. Great is His faithfulness to us. Dahil dyan tayo po ay dumako sa ating next song. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions, they fail not. As Thou hast been, Thou forever wilt be. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars with their courses above, join with all nature in manifold witness
for sin and the peace that endureth. Thy own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord. Let's sing, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Lord, unto me. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. And we have lots and lots of reasons para papurihan ating Panginoon, to thank Him for all His goodness and mercy na daily niya binibigay sa atin. Let us sing 10,000 reasons. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing.
failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Lord, I'll worship your holy name. Lord, I'll worship your holy name. God never moves without purpose or plan. When trying His servant and molding a man, give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness, He giveth us song. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistake. He knoweth the end of age, but that I take for when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I could not see through the shadows ahead, so I looked at the cross of my Savior instead. I bowed to the will of the Master that day. Then peace came and tears fled away. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Now I can see testing comes from above. God strengthens His children and purges in love. My Father knows best, and I trust in His care. Through purging, more fruit I will bear. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistake. He knoweth the end of each path that
Okay, ngayong gabi po ay tatalakay po tayo ng patungkol po sa don't be forgetful of what we hear about the Word. Dapat po ay naalala natin at tatandaan natin ang mga narinig nating mga salita mula sa banal na kasulatan. Okay, so ang title po ng mensahe natin ngayon gabi is Don't be a forgetful hearer of the Word. Don't be a forgetful hearer of the Word. At bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Mahal naming Ama, pagpalain mo po ang gabing ito. Pagpalain mo po ang bawat isa nakikinig. At ikaw po, Panginoon, ang magpala sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa opportunity na to na kahit kami po ay magkakalayo, ay naabot pa rin namin ang isa't isa. Sa pangalan ni Jesus, ito'y aming samot dalangin. Amen. So, sabi ko nga po sa inyo, ang title ng ating mensahe is Don't be a forgetful hearer of the Word. At ang unang pong talata na aking babasahin sa inyo ay matatagpuan po natin sa Santiago or James chapter 1 verses 23 to 25. Ilang mga talata rin po ito at sa wikang Tagalog po ay babasahin ko sa inyo. Sabi po sa verse 23 ng James chapter 1, sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, napansin po natin dalawa, tagapakinig pero hindi naman tumutupad. Yan po, mahalaga po ito. Ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya ay umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano na siya o ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Ang sabi po ng banal na kasulatan, kung tayo po ay nakikinig at hindi tayo lumilimot, kundi tayo'y tumutupad. No? Tumutupad po tayo, gumagawa tayo ng ayon sa ating napakinggan. Sabi po sa verse 25 ng James chapter 1, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. So, ako po ay naniniwala na lahat tayo gusto nating pagpalain. Ngunit ang susi po ng pagpapala ng Diyos ay makikinig tayo at tayo po ay susunod. Ibig sabihin ay ilalagay natin sa gawa ang ating napapakinggan. Pagkaganon, tayo po ay pagpapalain ng Panginoon sa ating mga ginagawa. Okay? So the Bible teaches that the Scripture are as a mirror. No? Salamin daw po ang salita ng Diyos. Ito ay nagre-reveal ng totoong pagiging makasalanan ng ating mga puso. Likas sa taong pagiging makasalanan at ito po ay nire-reveal, no? Ito po ay sinisiyasat ng Diyos at ito po ay nire-reveal ng Diyos. Sabi po sa Jeremiah chapter 17 verse 9. At babasahin ko po muli sa inyo sa wikang Tagalog ang Jeremiah chapter 17 verse 9. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay. Kita mo, magdaraya po ang puso. Ang totoong masama, sino makakaalam? No, nagtatanong po ang Bible, sino nakakaalam kung gaano kasama ang ating mga puso? At syempre, ang nakakaalam po niyan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Okay? Dahil alam ng Panginoon ang laman ng ating puso, sinabi na po yan, ang salita ng Diyos kapag ito'y hinarap natin, ito'y parang isang salamin at ito ay nagre-reveal ng ating pagiging makasalanan. Okay? Ang laman ng ating puso.
nire-reveal ng salita ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po ng salita ng Panginoon. Huwag po tayong tatalikod sa salita ng Panginoon. Huwag po tayong lalayo sapagkat ang salita ng Diyos bilang salamin, ito nagpapakita at nagsasabi sa atin kung gaano tayo makasalanan at kung paano natin itutuwid ang ating mga kalagayan sa harap ng ating Panginoon. Okay? The Bible is the greatest psychologist in the world. Do you know that? No? Sabi po, ang banal na kasulatan daw po ay dakilang psychologist sa buong mundo. At yan po ay tama sapagkat sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 12, no? Hebrews chapter 4 verse 12, maganda po ay basahin po natin ito muli sa wikang Tagalog, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Tandaan po natin yan, buhay ang salita ng Diyos. At mabisa, at matalas kaysa sa alinmang tabak na may 2 talim. At bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Nakita po natin that the Bible divides even. No? Ito po ay kumikilala sa mga pag-iisip natin at mga pag-aakala ng ating puso. No? It even divides between the soul and the spirit. At ito po ay nagre-reveal ng intent ng ating mga puso, no? Ng ating human heart. Nire-reveal po nito. Kung masama ang ating intensyon, i-reveal ng salita ng Diyos yan. Kung masama ang ating pakay, may plano tayong masama, i-reveal ng Diyos yan. Kaya nga po, kapag tayo'y lumalapit sa salita ng Diyos, nag-aaral tayo at ang pinakikinggan natin ay ginagawa natin o inilalagay natin sa gawa, alam nyo, magiging mabuting mga Kristiyano po tayo. At tayo po ay magiging pakinabang sa Panginoon, sa ating church, at kahit na sa ating community. Okay? Sa Santiago chapter 1 verses 23 at 25, ito ay nagsasabi sa atin na ang tao na nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit nabibigong sumunod sa kanyang salita, ay isang tao raw na nakatingin sa salamin at tinitingnan ang kanyang sarili, pero later on ay nalilimutan niya. No? Nalilimutan niya and he walks away. No? Nalilimutan niya. Kaya po, wag lang tayo makikinig ng minsan, kundi paulit-ulit natin pakikinggan. At kapag nakinig tayo sa salita ng Panginoon, hindi lang tayo makikinig, kundi tandaan natin. At para hindi po natin malimutan, ito ay apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay. This is what most people do today concerning the scriptures. No, marami pong tao ganito ang ginagawa, na nakikinig sila pero hindi nila sinusunod, kaya lumalayo sila, they walk away at malilimutan na nila yung mga narinig nila. At kahit sa mga Kristiyano, napakaraming ganyan ngayon. Kaya tandaan po natin, huwag tayong tutulad sa sinasabi ng banal na kasulatan. Nearly everyone has heard the Bible preached, but that word goes in one ear and out the other ear. No? Yun po ang masama. Halos lahat ng mensahe tungkol sa buhay at kasalanan na ginagawa ng tao ay naipangaral na. Ito po ay available. Nababasa natin ito sa mga aklat. At napapakinggan natin ito sa mga radyo. Napapanood natin ito sa telebisyon. Pero alam ninyo, hindi po natin pinakinggan at hindi natin sinusunod. That's why most people practice what's commonly known as selective hearing. Yan ang problema po sa atin na gusto po natin ay makikinig tayo sa gusto nating pakinggan. Hindi po tayo umupo at makinig at kahit anuman yan ay pakinggan natin sapagkat ito'y salita ng Diyos. Hindi po kasi tayo ganun Ang ginagawa po natin ay
upo tayo, at selective hearing lang, no? Ang gusto lang nating marinig ay yung gusto nating mapakinggan. And the smallest Bible in the world is one that people live. Sana po tayong mga tao ay magumpisang matakot sa Diyos and serve the Lord always. Hindi ko po alam ang mga kung ano ang nangyayari sa mga tagapakinig natin. I really don't know what is happening to you now, but I want to be a doer of the word and not just a hearer. No? Gusto ko po ganun, na gusto ko po napapakinggan ko at isinasagawa ko o ina-apply ko sa aking personal na buhay ang mga napapakinggan ko. I want to be a doer of the word. Can you say that with me? I want to be a doer of the word and not just a hearer. Okay? God is looking for doers of His word. Alam niyo po ba yon na ang Panginoon ay tumitingin at naghahanap ng mga taong o mga Kristiyanong doers, no? Mga nagsasagawa ng kanyang salita o nag-a-apply ng kanyang salita sa kanilang mga gawa. Jesus said that those who love Him keeps His commandment. No? Sa John chapter 14 verse 15. Ang mga nagmamahal daw sa Panginoon ay sumusunod sa kanyang mga salita. Kaya tayo mga Kristiyano, tayo ang mga tinaguri ang mga taong nakatikim biyaya at napatawad na sa ating mga kasalanan, at tayo rin ang expected na nagmamahal sa Panginoon. At bilang mga taong nagmamahal sa Panginoon, pinakikita natin ito sa pamamagitan po ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. I remember that those who are friends of the Lord obey Him too. No? Because the numbers turned around are John chapter 15 verse 14. Kita niyo po, John 14:15 yung kanina na kung saan sinabi ng Panginoon, ang mga nagmamahal sa akin ay sumusunod sa aking mga salita. John 14:15 yun. Ito naman ngayon, binaligtad, John 15:14. At sa wikang Tagalog, sabi po rito, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbubunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. That's an easy way to remember these two truths. No, dalawang katotohanan ang makikita natin sa talatang ito. Una ay yung mananatili. Okay? At ang pangalawa ay nakakabit sa puno. Okay? Kung tayo'y nananatili sa Panginoon, nananatili tayong nakakabit sa puno, yun po ang ating Panginoong Hesus. The genuine test, no, yung totoong test o pagsubok ng ating pag-ibig at pagiging kaibigan ng ating Panginoon is whether or not we obey Him. Alam niyo po ba yon? Na ang genuine o ang totoong pagsubok po ng pag-ibig kaibigan natin at ng pag-ibig natin sa Panginoon ay kung paano natin siya sinusunod. May we all purpose in our heart not to be forgetful hearers of the word. No? Dapat po, sana po ganun tayo. No? May we all purpose in our heart, no? Na ipagpasya natin sa ating puso na hindi natin lilimutin ang mga salita ng Diyos. The important thing is that we do what we hear. Okay? Every Sunday, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. At naka-broadcast pa yan. Nasa YouTube nga. Naka-video na nga. Pwede nating ulit-ulitin para wag nating malimutan. Okay? In Luke chapter 8, verses 15 to 18, Jesus warned all believers to be careful how ye hear sa verse 18. No? Pinag-iingat tayo ng Panginoon kung paano tayo makikinig. Now, the Greek word for how in this scripture is
possessive meaning when used as an interrogative particle of matter o of manner. In what way? Pagka sinabing interrogative particle of manner, ay nagbibigay ng diin yung salitang how ye hear. No? Nagbibigay po ng Panginoon ng diin doon sa katagang yan. Kung paano kayo nakikinig ng salita ng Diyos. No? Or in another way, in another word is, in what way are you hearing the word? No? The word also means how much when used as an exclamation. Oh, no? How ye hear can be translated to the word how much. Oh, gaano katagal o kaya gaano karaming salitaan ng Diyos ang inyong pinakikinggan. At ang sabi po, ito ay expression na nagbibigay ng exclamation. Anong exclamation? Ibig sabihin ay nagbibigay ng diin. Ibig sabihin mahalaga po. Jesus is saying that we ought to be careful in what we listen to the scriptures. Oh, dapat po maging maingat tayo. Okay? In what way? Oh, how ye hear? Oh, kung papaano po natin pinakikinggan ang salita ng Diyos. That is, do we just casually listen to the scriptures? O, yun po ang malungkot na kuminsan ang pakikinig natin ng salita ng Panginoon is casual lang. Kung kailan tayo inaantok, makikinig na tayo ng salita ng Diyos. Kaya kadalasan hindi pa natin natatapos, nakakatulog na tayo. No. Or do we instantly or do we intently take the scriptures to heart? Or do our best with the Holy Spirit's help to apply them in our daily life? Alam nyo, ang pag-apply ng salita ng Diyos sa ating buhay ay hindi po magagawa ito sa sarili nating lakas o sarili nating galing. Ito po ay nagre-require ng dependence or complete dependence sa banal na Espiritu or Holy Spirit. Okay? So, how much do we take to heart and genuinely obey? Oh. We can only genuinely obey and we can really take to heart every word that we hear if we dependent on the Holy Spirit. Dapat tayo ay umaasa sa banal na Espiritu na siya ang gagalaw at gagawa nito para sa atin. Kasi kung tayo lang, wala po tayo talagang kakayahan para gawin ito. Why? Sapagkat in nature, mga makasalanan po tayo. Tayo mga Kristiyano ay nagtataglay ng dalawang kalikasan. Dati, masamang puso lang ang meron tayo. Pero nung naligtas tayo, nagkaroon na tayo ng panibagong katauhan. Yun po ang banal na katauhan. So dito po sa ating pagkatao ay dalawa po yan. Isang masama at isang mabuti. Okay? Hindi naman tinanggal ng Diyos ang pagiging masama natin Nasa puso pa rin natin yan. Kaya ang mapapansin o kaya ang maghahari sa atin ay depende kung sinong inaalagaan natin. Yung bang puso na dependent sa Diyos o yung pusong dependent sa sarili. Remember, ang pusong dependent sa sarili, magkakasala yan at kasalanan ang gagawin yan. But if we forsake ourselves and completely depend on the Holy Spirit, ay wala pong duda na tayo ay magiging obedient children of the Lord. Okay? That's why this is critically important. This is critically important. Now, in Luke chapter 8, verses 15 to 18, tagalogin ko na naman sa wikang Tagalog, Luke chapter 8, verses 15 to 18, at ang sa mabuting lupa ay mga pusong timtiman at mabuti na iniingatan ang salita pagkarinig. O, kita mo po. Sabi, ang mabuting lupa.
Ang puso natin ay inihalin tulad sa lupa. Merong lupang mabuti. At ang mabuting lupa daw, kapag narinig ang salita ng Diyos, no, ay nangagbubunga ng may pagtitiis. At sa verse 16, at walang taong pagkapaningas niya ng ilawan ay tinatakpan ng isang banga. At inilalagay kaya ito sa ilalim ng isang higaan, kundi inilalagay ito sa talagang lalagyan upang makita ng nagsisipasok ng ilaw. Alam niyo po, ang isang lampara ay meron talaga itong sadyang lalagyan. At ang lalagyan po nito, ang lalagyan po nito ay salamin upang ang ilaw na nasa loob ng isang lalagyan ng lampara, ang ilaw ay kumakalat. Okay? Kaya kapag meron po tayong ilaw at ito yung nilagay natin sa ilalim ng ating higaan, ay hindi po tayo makapagpapatutuo ng ganon. Okay? Sapagkat walang bagay na nagtatago na di mahayag o walang lihim na di makikilala at mapapasiliwanag. Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig. Kita niyo po, muli, binanggit na naman, inulit na naman yung salitang ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan at ang sino mang wala, pati ng inaakala niyang nasa kanya ay aalisin. Again, Jesus is saying that we ought to be careful in what way we listen to the Scriptures. Binigyan na natin ng emphasis yan kanina sa Aklat ng Santiago. Ngayon, binigyan na naman ng emphasis dito sa Luke chapter 8. Okay? Na we ought to be careful in what way we listen to the Scriptures. That is, do we just casually listen to the Scriptures? Or do we intently take the Scriptures to heart and do our best with the Holy Spirit's help to apply them to our daily life? Dapat po talaga dependent tayo sa Holy Spirit. Dapat ang Holy Spirit ang kumukontrol sa atin. At kapag gaganon, pagka nakinig tayo sa salita ng Panginoon, talagang focus tayo dyan. And I'm sure, hindi natin malilimutan ang bawat kataga na napapakinggan natin. Kaya nga, be ye doers of the word and not just hearers. Okay? How much do we take to heart and genuinely obey? No? How genuinely we obey every word that we hear from God's word? No. I repeated this for emphasis. May we not forgetful hearers. Sana hindi po tayo malilimutin. Huwag nating makalilimutan ang mga napapakinggan nating salita mula sa banal na kasulatan. And this is the amazing passage of the Scripture. No? This is amazing. That be ye doers of the word. I want to hear the Scriptures with a hungry heart to obey. Okay? So yan po ang mensahe natin ngayon. Itutuloy natin ito, the things that we ought to obey sa susunod na pagkikita po natin sa susunod na Sunday. I hope na tayo po ay maging masunurin sa linggong ito at itutuloy po natin the things that we ought to obey sa susunod na linggo. Okay? God bless you and I will see you again next Sunday. Okay? God bless.